Ganito palaki mga boss, kakain po yan na sa mga kamingel, pero lalawa na kamo. Opo, medyo ano po, medyo mahal po yung materials. Yun po yung maganda talagang gamitin. Pepper na meron pang mga gustuhan si owner dito. Good morning. Ayan mga boss, sakay tayo ng materyales. Skim coat. Ano, skim coat po lahat to. Order po ako sa ating supplier. 100 bag na skim coat. Bostik po ngayon yung aming gagamitin. Dalawang klase lang naman po yung ginagamit ko. Kung hindi Davies, Bostik. Yan, yung dalawa na yan. Marirecommend ko po yan. Dadalhin natin ngayon to sa Lubao project. Pero kahit mga 20 bag muna. Oy. Mas marami tayong orderin. Mas makakatipid tayo. Sa market nasa 550 yata to. Isang bag na ganito. So pagka maramihan, tulad ngayon 100 bag yung aking in order sa supplier mismo mga boss. Siyempre makukuha natin mura, mas marami mas mura. Tulad dito, ayan, Davies. Ito naman na flat latex, flat white. Sa walls tsaka sa ceiling po yan. Kahapon pala hindi tayo nag-upload. Sunday nagpahinga muna ako kahapon. Kailangan din nating bigyan ng oras yung ating katawan. Ay din, pakasa ka din misa rin. Si Proxy gagamitin ko. So, let's go. Dadaan po pala tayo ng San Fernando project. Nandun na po sila owner from London. So tumawag sila kanina sa akin, si Paring Doy. Yun, hindi daw po sila makapaniwala na meron na silang ganong bahay. At na din sila, namangharin sila or na-appreciate po nila yung bahay. Napakaganda raw. Hindi daw nila lubos isipin na ganon yung kalalabasan ng bahay kahit na wala sila. So yun, ang ganda-ganda raw mga boss. Maraming salamat po. Maraming salamat sa tiwala pare. Si Paring Doy tsaka si Maring Seng. Yan. Wala po ng pagod yung ganong reaction nila sa bahay na ginawa po natin para sa kanila. Vacation house. Tulad ngayon, uwi po silang with family nila. So meron na silang i-stayan, hindi na sila nakikituloy. So ayan, dadaan natin ngayon. Pero hindi pa po natin yung before and after. Sasabay ko na po sa house blessing. And house blessing po, schedule na rin. So abangan nyo yung house blessing. And then yung turnover, doon natin sasama yung before and after nun. Ang naging umpisa ng bahay na yon, from scratch to finish na. Okay.
Ayan, nandito na po tayo dito sa San Fernando. Alas 3 ng madaling araw daw po sila dumating. So nakita nila itong bahay. Yan, tumawag sa akin kanina si Paring Doy na nagpapasalamat at hindi sila na makapaniwala daw na gano'n yung makikita nila sa bahay. Na mga daw sila or na-surprise sila sa itsura niya. So like I said mga boss, hindi ko muna po siya papakita ngayon. Gusto ko maano natin siya pagka nakapag-ayos na si owner. And then doon na natin ano yung before and after niya. So kumustahin ko lang yung bahay nila pare. Ayun, nandito na po tayo. Ayan siya. So ayan mga boss, nawasan ko na si parang tayo. So tulad sabi ko, sa blessing na lang po sa turnover yung makikita yung kabuuan nitong bahay, para medyo may excitement yung before and after po nito. Ayan. Tuwan-tuwa po sila, lalo na si Maring Seng. Ang ganda-ganda raw ng bahay niya. Nakakataba ng puso yung ganun. Yung talagang walang tigil yung kanilang pasasalamat sa amin na yun nga, yung kanilang dream house is hindi nila akalain na ganun. Hindi tulad ng mga ibang nagpapagawa na hindi nila nakikita yung kanilang pinapagawa, tapos pagdating nila madidismaya or sila mahihinayang sa kanilang ginastos sila. Yan na nila. Sulit daw. So ayun, Lubaw po tayo. Lubaw project. Idala akong yung mga skim ko, tapos mayroon pa akong bibilin doon na pang ceiling framing. Yan, kulang pa po ceiling framing doon. Bibilin ko na yung kailangan nila ngayon doon. Ayan, nandito na po tayo. Lubaw project. Tapos para mamaya din mga boss, asikasuhin ko po yung tiles. So kailangan ko po mag-send ng mga sample or option na pwedeng ilagay dito sa project, para po makapili sila owner even though wala po sila dito, para po makita nila or may send ko sa kanila yung mga pwedeng ilagay. Ayan mga boss, Monday tayo ngayon. So kaninang umaga medyo masama yung panahon, maulan. Nasa na po tayo, tag-ulan na. At least yung project po natin na bubungan na. So pwede naman sila magtrabaho kahit na umulan dyan sa loob. Yan, ganyan lang po yung dito, yung agyuya. Yero pa, yero na yan, magagamit po dun sa dun sa may kusina. Yung pintor, 3 yata yung absent, tapos yung mga ibang mason wala rin. Nakaano lang po kasi sila, naka-single yung mga iba. So hindi sila nakaalis kanina dahil umuulan. Monday po tayo ngayon, kaya maraming absent. Meron din nagtatrabaho sa taas. So pagkatapos ko dito, diretso ako ng San Fernando. Titingin po ako ng tiles. Yung tiles na gagamitin po rito para ma-order ko na rin, ma-prepare, dahil patapos na po yung plastering. Sa pagkatapos ng plastering, pwede na mag-install ng tiles yung iba. Total yung ceiling dito, yung framing okay na rin. So pwede na rin i-close yan. Electrical na lang yung abang. Yan, mapapansin nyo mga boss, malinis na. Absent yung 3 pintor. Yan, nag-umpisa na rin silang mag-skim coat dito sa right side. Ayan, halos maputi na. Yung skim coat pala, bali nauna dito, nasa na po yata yun, 60 nadala ko na dito. Tapos may pa akong dalang 20, siguro more or less mga pa
50 pa. Ito ganito kalaki mga boss, kakain po yan at least mga 100 bag na skim coat. 100 bag. Ayan. Ayan, pumuputi na siya dito. Tapos yung spandrel, kisame dito sa bulada tawag, or ibs. Yes, trata lang ayaw mo yung helper mo, lalawa na ka mo na, lalawa na ka yung helper mo, kalyanan ka pa, tinatawanan ka pa oh. Mabagal ya. Buhangin, no. Ito yung buhangin namin mga boss. Vibro na po yan. Hindi na po sinasalandra. Ayan. Kagandahan dito, wala na tayong gagamitin ng manpower na isang tao na magbibistay. So kuha na lang silang kuha, halo. Medyo kamahalan siya. Ang isang dump truck na ganitong buhangin, 8.5 ang kuha ko po dyan. 8.5. Mas mura po dito kumpara sa ibang site. Tulad sa Olongapo, medyo mahal po yung ano doon, yung buhangin. Tsaka wala po silang ganyan na vibro. Mahal siya dahil dito po kasi nanggagaling sa Pampanga rin yung mga buhangin doon. So napapamahal sa paghauling or yung pagdadala nila doon. Siyempre i-add nila yung transpo sa presyo nila doon. So yun, tulad ng sabi ko dati sa mga project, iba-iba po yung presyo, conforme din po sa location. For example dito, medyo mura yung materials, so medyo mura yung ano, yung ano, cost ng project pagka accessible sa mga materials na mura. Tulad sa Olongapo, medyo ano po, medyo mahal po yung materials doon. Babago po rin po yung presyo pagka ganun na mahal yung materials. Ano na, medyo makulimlim, tapos mamaya iinit, tapos uulan. Nasa rainy season na tayo, June 2 tayo ngayon, June 2. Gawin yung ano, pagmamasilya framing. Modern na rin ako sa hardware ng metal faring carrying channel. Dideliver daw mamaya. Mondo skim coat, tapos Bostik, ang dalawang klaseng skim coat na ginagamit po natin dito. Inulit ko, hindi po sponsor yan. Yan na po yung maganda talagang gamitin. Ito, Bostik Ultra Pino, 20 lang dinala ko. Pagbalik ko ulit, magdadala ulit ako. Ito. Ayan. Bali ano po ito, 3 coat, 3 coating ng skim coat para makuha yung ganitong sky smooth na finish. Tapos lilihain, and then pagkatapos niliha, di pa po tapos yun, i-check pa yung mga may malalim-lalim bago i-primer. Tapos pagka naka-primer na, hindi pa rin po finish yun, iulitin, i-check ulit kung meron po mga nakalubog na wall. Hindi naman po kasi mape-perfect yan, kailangan talagang i-check mabuti. Tulad dito, parang makinis, di ba? Parang makinis siya, pero pagka naliha siya, tapos na primer, tapos iyan natin sa ilaw, makikita natin na meron palubog. Yun, i-retouch po yun, mamasilyan ulit hanggang maging ano siya, smooth or flat, para pulido. Ito yung bako-bako. Sa palitada po kasi hindi mape-perfect. Meron pa ring lubog or nakaumbok. Tulad yan, hindi mo makikita yung lubog hanggat hindi namamasilyan yan, tapos na primer. Hanggang sa finishing, makikita mo na meron pang lubog. Yun yung kailangan pang i-retouch or i-ayusin. Kailangan perfect. Hindi pwede yung pwede na yan, dapat pwede. Ayun o, umuulan naman ulit, tapos mamaya iinit. So ano na talaga, rainy season na. Rainy season, tag-ulan na.
dito muna sila natutulog. Maluwang naman po itong project, itong bahay. Ayan, ito pong ano na to, center na to, PVC panel po yan. Ayan, Monday po ngayon. So mayroon pong sponsor na ulam sila Ate Eli tsaka si Kuya Ed. Ito. Ayan, sinigang na baboy. Ayos. Maraming salamat po ate, kuya. Tsaka syempre sa nagluto si Kuya John. Thank you very much. Alas 12 na. After lunch na tayo lumakad. Bumili ng timbingin ng materials sa tiles. Ayan. Man! Manta na! Ayan na mga boss, pagkatapos ng lunch, ayan, bumuhos na po yung ulan. Buti katapos yung bubong bago magtagulan. Ayan. Ngayon naalala ko yung sa Olongapo. Doon wala pang bubong po yun. Sa Olongapo ang critical. For sure hindi po sila makapagtrabaho pagka ganitong maulan. So let's go. Para yung tiles po sikasuhin ko. Ayan, nandito po tayo sa bilihan ng tiles dito sa Lubao. So tumingin ako dito sa aking nadaanan para i-paper na meron pang mga gustuhan si owner dito. Ito, may 20 by 120, may 20 by 1 meter. Ito 20 by 1 meter pa. Sample. Tingin lang ako ng iba. Ayan na, nandito na po tayo dito sa RB Ramos. Bibili po ako ng mga electrical materials sa Angat project sa tiny house. Okay, ayan mga boss, okay na po. Ready na yung dadalhin ko bukas sa publiko sa kanyang unang press conference. Let's go, uwi na tayo. Ayan, nandito na tayo. Yeah. Sino nga?
Mangya pagabun. Yang akan yang mau ginagawa. Yan eh. Ito eh. Hindi na dapat kabot. Sumapina. Lungsod. Eh, rumah. Diba? Abus-bus ya kasing kay. Sa dingding. Tumagis yan. Sa ilalim na. Sa dulo. Sa may dingding. Tanggalin mo ano. Tanggalin mo rin ito para silat niya. Ano ba? Ang baba mo eh. Ano yan eh. Dami bawi. Ano ito? Ito, ito.